Ayan po, una po sa lahat, binabati ko po kayo ng magandang gabi. Kung hindi man po maganda ang inyong gabi, sana gumanda po pa po ito, kundi man ngayon sa mga susunod na araw. So, ako po, pagpapakilala ko po si Marvin Corachea. Pwede niyo po akong tawaging katropang Marbs, Brother Marbs, Kuya Marbs, pero please lang po, walang Tito Marbs. So, ayun po, sa panguna po ito ng ating kapatid na si Princess from Little Shepherd Community. So, sa mga nakakakilala at nakakaalam po ng ating community, every Saturday night po, every last Saturday ng gabi, meron po tayong Thanksgiving night. So, pang ano na po ito? Pang nine, pang siyam na Thanksgiving night na po. So, every last Saturday of the month. So, ibig sabihin, tama ba, Little Shepherd, nakaka 9 months na ang ating sharing, Bible sharing every Saturday. So, wow, congrats naman po sa ating lahat. So, so happy, masayang masaya po ako, which is part of being thankful po at bahagi po ako ng ating Little Shepherd community. And again, thank you sa Little Shepherd sa panguna po niya. So, hindi man po natin siya nakikita ngayong gabi, siya po ang namamahala sa lahat ng ito, sa pagpo-provide po ng Zoom at pag-organize po ng ating Thanksgiving night. So, ayun po, bago po tayo officially simula, binabati ko po muna kayong lahat na nandito at sa mga hahabol pa po ng ulit, magandang gabi po. And kung nasan man po kayo ngayon, pwede niyo po i-type sa ating chat box yun para po malaman din po namin kung saan po kayo, and always po um, parang way na rin po para na makilala natin ang isa't isa sa paraan po na pagkaka kung saan po yung location ninyo. So, again, sisimulan ko po yung ating Thanksgiving sa isang panalangin. So, let's close our eyes and pray. Lord, marami pong salamat sa gabing ito, sa 9 Thanksgiving night, sa panguna po ni Little Shepherd and sa mga nandito po ngayong gabi ng mga kapatid ko, mga brothers and sisters sa iba't ibang lugar sa Pilipinas man po o sa labas man po ng bansa. Naway gabayan niyo po sila. Ganon din po, Lord, yung mga papasok pa sa Zoom na to, naway makahabol po sila. And sa mga hindi man po, always po na pinagdarasal po namin ng bawat isa na gabayan niyo po kami sa pang-araw-araw at tuluyan po kaming maging payapa sa mga blessings at sa mga araw-araw na pagkakataon na binibigay niyo sa amin. Again, thank you po, Lord, in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. So, again, yun po, mga brothers and sisters, muli, ayun, good evening, sis Trins, and from Sen, good evening from Davao City. So, ayun, hello, sis Sen. So, ah, hopefully po, maintindihan niyo po ako, mas ano lang ako po sa Tagalog at Ingles. So, wala po akong alam na ibang lengguwahe at dialect. So, pero lahat po ng ating mga kapatid, always welcome po sa ating Little Shepherd community. So, again, ito po ang ating Thanksgiving night. So sa mga nakakaalam po, ano po ba yung Thanksgiving night? Ito po yung ano po siya, wala naman po siyang, hindi po siya officially Bible sharing, but more of ano lang po, pag-share ng ating mga gustong ipagpasalamat sa pwedeng sa araw na to, kahapon, sa nakalipas na linggo, nakalipas na buwan, o kahit nakalipas na taon. So ito po talaga yung purpose ng ating Thanksgiving night. Pero sa gabing ito, kasi iba po, next week, Holy Week na. So, yun po, ibibigay ko po yung ah, linggo na yun sa inyo para makapag-muni-muni, reflect, or kung ano man pong gusto nyo gawin. Bakasyon, with family, friends, basta sa inyo na po yung araw na yun. Ay, linggo na yun. So, and alam naman po natin kung para sa inyo Holy Week, diba? So, part po nun yung pag-alala sa sacrifice ni Lord, and of course yung resurrection, and Easter Sunday, next Sunday. So, ayun po, sa gabing ito, para maiba lang po, is may konting twist lang po tayo. And sorry Little Shepherd kung di kita nasabihan tungkol dito. Pero same pa rin naman kung ano yung pinagpapasalamat natin. Pero, subalit that of what? Ano naman siya?
Eto po, kasi alam ko po and hindi ko naman po sinasabi na dapat po tayo lahat, nahihirapan sa mga panahon na 'to. Pero alam naman po natin in general, 'di ba, yung nangyari sa mundo, sa nangyari po and of course, bawat isa po sa atin may mga personal struggle din po, 'di ba, sa, buhay natin ngayon. So, alam ko minsan may mga araw or, kahit nga siguro oras, 'di ba, na parang feeling natin ang bigat na nangyari sa paligid natin, sa bansa, maski sa buong mundo na lang po, 'di ba? And yun nga, ta's meron pa tayong mga personal problem, personal struggle po, 'di ba po? So, ngayong gabi po, gusto ko pong gamitin 'tong opportunity na 'to na, and ako naniniwala po ako despite ng mga problems, struggles or nangyari sa paligid natin is meron po tayong tao or mga tao na gusto nating, pagpasalamatan. So, if hindi niyo man po sila nasasabihan, na yun nga, thank you po sa buhay niyan, dito po puwede niyo pong i-share 'to. So, we are open naman po and kahit ano po na kung sino man po siya puwedeng, if may pamilya na kayo, anak niyo, asawa niyo, if, kung may boyfriend or girlfriend, partner, parents, yun, 'di ba? Or ano, puwedeng sa work, puwedeng sa Christian community, friends or mga boss. So, kahit sino po puwede niyo pong, i-share sa'tin para at least 'di ba po ano, gusto natin ma-inspire po yung bawat isa na yun nga, sa dami na nangyari sa paligid natin, 'di ba, hindi alam na po natin 'yan and ayoko na rin naman po siyang parang isa-isahin pa kasi yun nga sa news and 'di ba po. So, ako naniniwala po merong kahit isa lang po pero kung marami po 'yan, much better po. Kasi 'di ba yun ibig sabihin, bakit ka nagpapasalamat sa taong 'to o sa mga taong 'to? Kasi sila yung parang nagbibigay ng strength sa'yo, 'di ba? Given na si Lord, bibigyan niya tayo ng strength, ng wisdom, lahat ng, kailangan talaga natin para mabuhay sa mundo nito and we are thankful na everyday we are alive. Pero siyempre si Lord may mga ginagamit yan na tao para talaga mas lalo tayong maging matibay. Tulungan tayo sa mga sitwasyon na nahihirapan na tayo and yung mga sitwasyon na akala natin talaga mag-isa na lang tayo, 'di ba? Kasi yun nga, si Lord naman talaga, si Lord lang naman talaga makakapitan natin. Pero yun nga, dahil si Lord ang makakapitan natin, nagbibigay siya ng mga tao na tutulong sa atin para mas lalo tayong, maging matibay sa mundong ito sa despite ng mga kaguluhan o mga personal problem man na meron tayo is may tao or may mga tao na handang-handang tulungan tayo. 'Di ba yun minsan nga yung parang, hindi mo talaga expected, 'di ba? May mga gano'n, ako may mga experience ako na gano'n na parang, ah, akala ko ano yung parang from this person hindi ko inaasahan siya pala makakatulong sa'kin sa gano'ng sitwasyon, 'di ba? Which is I'm truly grateful sa mga gano'ng sitwasyon. So ayun po, ang haba na ng sinabi ko, 'di ba? So, siguro simulan na po natin lahat. So, hopefully po lahat po tayo makapag-share po talaga ngayong gabing ito. And no pressure naman po, puwede niyo pong if you are not, comfortable na salita po, sa I mean, 'di naman po required mag-on ng camera. I mean if di niyo po comfortable na share through open mic, tama ba yung term open mic sa Zoom? So, puwede niyo pong i-chat and babasahin ko po 'yan para marinig din po ng iba nating mga kasama dito sa, Zoom na 'yun. So, ayun po mga kapatid, so ayun puwede po mag-raise ng hands sa mga if yung mga ano po hindi shy type magsalita. So, ay uunahan ko na ba? O puwede naman, Little Shepherd. So, ako ano siguro 'di pala siguro, siyempre unang-una sa listahan ko mga magulang ko, yun nga kahit ang tanda ko na is thankful ako kasi kasama ko pa rin sila. And hindi naman perfect din yung masasabi kong relationship, pero yun nga sobrang thankful kasi meron pa rin akong bahay na natutuluyan and yun nga tamad po kasi ako magluto, pasensya.
mas gusto kong kumain. So sila nagluluto sila ng pagkain ko sa pang-araw-araw habang nakatira ako sa kanila. So yun, sobrang thankful ako sa parents ko din sa mga sa work, kasi okay yung trabaho, hindi walang toxic na katrabaho. Um, Then, yun, mga friends, few friends na napagsasabihan ko ng kahit ano, ng walang judgment. And of course, sa aking mga Christian brothers, ah, yun nga, about sa pag-usapang about sa faith or anything about Jesus sa Bible, meron akong mga nakakausap na, alam niyo yung parang hindi mo na-feel na nadja-judge ka kasi lahat naman tayo hindi ganun talaga ka-perfect. And yun nga, as a Christian, ako naniniwala ako na it's a journey. Yung spiritual walk natin hindi siya magiging perfect talaga sa kahit pang araw-araw, kahit gaano ka nakatagal or kahit gaano ka, or bago ka pa lang, 'di ba? Pero yun nga, usually pag bago, 'di ba may takot tayo. Pero ako, yun nga, kahit almost 10 years na ako as I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, is may mga ano pa rin talaga, may mga hindi pa rin ako alam. And yun nga, thankful ako sa mga brothers ko na nagse-share talaga ng knowledge nila. And of course, yun nga, ako nakapag-share din sa kanila. So parang bigayan din naman, yun yung important. So ayun po mga kapatid, sobrang thankful ako sa mga tao na ano, kasi kung aaminin ko sa sitwasyon ko ngayon, sobrang hirap talaga. Hindi ko talaga kakayanin mag-isa kaya kapit na kapit ako kay Lord. Pero sobrang thankful sa mga taong binibigay talaga ni Lord sa akin kasi yun nga, Ah, although I feel alone, pero yun nga, hindi pala talaga ako nag-iisa sa mundong ito. So, ayun po mga kapatid. So, baka meron pong gusto pa mag-share. Don't be shy po. Again, pwede po yan ano kung may anak kayo or jowa, jowa talaga. Hindi ko na alam yung mga term ngayon ng mga ano, Gen Z. So, partner. So, so ayun po. Share lang po tayo if ayun, nag-share si brother sa chat, ah, si brother Joshua, basahin ko lang yung sinabi niya na, "Thank you Lord for," correct mo na lang ako bro kung tama yung pronunciation ko or kung mali for Ivan, because you sent him to me when I was at my lowest moments, and at that time I am far away from you Lord. But still you take care of me, and through Ivan and you help me Lord get back on my feet. So, amen and praise God kay Ivan sa buhay niya I mean sa naibahagi niyang sa buhay niya sa iyo, Brother Joshua. And ayun, thank you kung sino man siya sa buhay mo. Thank you, yun. Kasi yun nga, hindi mo na feel na nag-iisa ka, diba? And yun nga, nabanggit mo your lowest moment. And diba, ang galing lang. Si Lord talaga nagpapadala yan ng tao na ano natutulong talaga sa mga sitwasyon na akala natin nag-iisa na lang talaga tayo dito sa mundo. So ayun, thank you again bro, brother Joshua. So ayun po mga kapatid, may oras pa po tayo Share ng mga kapatid para at least ano, mabigyan natin ng inspiration ng bawat isa. Ay, di ko nakikita, sorry sis. Di pa. Sige, go lang. So thank you Lord for this person, especially sa tita ko. Yung tita ko kasi siya yung parang naging magulang ko. Siya yung nag-aasikaso sa akin kahit hirap kasi kadalasan pag biglang sinumpong yung sakit ko, siya yung nag-aasikaso sa akin, sama sa ospital, lahat-lahat. Parang siya yung all around na laging ginamit ni Papa Jesus para mag-survive ako dito sa ilang years na pabalik-balik sa hospital yun. Thank you kay Lord sa life niya, sa pagmamahal na binibigay niya sa akin, pagtitiis sa lahat-lahat. Thank you din sa mga friends and bestie ko na nagbibigay sa akin ng advices and encouragement para magpatuloy sa buhay.
Sobrang thankful kasi nililid ako ng mga friends ko and ni Bestie closer kay Lord. And also sa family ko, kila kuya, kila ate, na lagi nandyan para i-encourage din ako. At ayun, thankful din sa mga katrabaho ko kahit despite na ilang beses ako mag-sick leave, nandyan sila para umintindi sa kalagayan ko. So ayun, thankful kay Lord kasi kahit madaming trials na pinagdadaanan sa buhay, madami siyang ginagamit na instrumento para magpatuloy lang at kumapit lagi sa Kanya na lahat makakaya, hindi lang through His help, but through the instrument of other people na gagamitin niya instrumento para palakasin ka at patatagin. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sis Deepa. Actually, kinalabutan ako doon sa shinare mo. And thank you sa pag-share and praise God sa buhay ng mga tao na binanggit mo sa mga kapatid mo. Tama ba mga kapatid mo, no? Then, mga katrabaho mo. And of course, kay tita. Ay, okay lang sis. Di pa malaman yung name niya. I mean, not complete name naman. Hindi, kasi ako na naniwala ako sa power of prayer na parang if want to bless other people, we must address them sa name nila. Kahit share mo na lang sa chat para ipag-pray din natin, di ba? Kasi ako Virginia. naramdaman ko yung impact. Ay, sige, thank you. Virginia. Thank you, sis Lipa. So, ayun, tiba. Kasi, yun nga, usually, tiba, pag share ko lang, ako kasi yun nga, naniniwala ko, if we want to bless other people, want to pray for them, uh, we can share their names para ipag-pray natin. Kasi, yun nga, based sa senior mo, naramdaman ko talaga yung ang laki ng impact ng tita mo sa buhay mo. And, ayun, sobrang thankful sa kanya kasi, and sa mga tao na nabanggit mo, kasi, ayun nga, siguro kung hindi dahil sa kanila, hindi ka na makakasama sa community to. And yun nga, parang ikaw, diba, tuloy-tuloy ka pa rin sa laban mo sa buhay, despite the struggles na na-mention mo. So ayun, thank you Sis Dipa sa pag-share and we truly appreciate that. Diba? Parang, ayun guys, kahit yun sa mga sa work lang, diba? Yung inaalaw ka na mag-sick leave, sobrang grateful ka na sa bagay na yun. And yun guys, pag-aalaga ng tita mo sa'yo. So yun, grabe lang. Praise God talaga sa buhay ng mga tao sa tumutulong sa'yo. So again, thank you sis Lipa. Then, balik tayo sa chat habang naghihintay tayo ng iba pang mga nagsishare. Ayun, thank you sis Lipa. So si Tita Virginia, naway i-bless pa siya ni Lord, tumagal pa yung buhay niya, and marami pa siyang papag-share na ng blessings and love, diba? Yun, so thank you Tita Virginia sa buhay mo and sa pagmamahal mo kay Sis Lipa. Then, sabi ni Sis Trins in Kiyon, talaga gusto ko talaga banggitin lagi yun. So, ayun po, sa hindi mga yung tinutukoy na son dito ni Sis Trins, si Kiyon po yun. So, thank you Lord for number one, my son, kasi siya yung why and my constant kulit, love, and more kulit. Oh, ako, nainggit ako dun na. I mean, in a positive way po mga kapatid. So, this community, number two, this community, kasi parang ang dami namin friends. Ay, totoo yan, systems. Ako, thankful din ako kay Little Shepherd, sa mga kapatid natin, sa iyo, and iba pa natin mga kapatid, na tuwing Saturday, diba, we are gathering para na mag-share ng mga ano natin, nalalaman natin. And of course, para makinig, yun naman talagang important. Makinig and magkaroon ng fellowship sa iba't ibang mga kapatid natin outside agad yun. I mean, sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas, and of course may mga kapatid din po tayo nasa ibang bansa. Then number three, our homeschool community and church community, kasi ang dami namin kasama. Oo, diba? Sobrang thankful talaga. Iba pa rin talaga pag may community eh. And alam mo na widowhood is lonely, pero God is putting us in communities to make us feel less alone. Yun, thank you sis Trins kasi sa pag-share mo. So, ayun po sa mga, kasi isa si Sis Trin sa matagal na po nating kasama sa Little Shepherd community, and I know hindi ko po story yung dapat mag-share, pero yun nga, binanggit niya sa chat niya na isa po siyang ah, wala na po siyang asawa, pero siya na po siya na, kumbaga sa kanya na pong kwento yon if she's willing to share it to everyone. And
ayun, ano lang talaga, talagang yes, may mga araw talaga na ano, mafi-feel mo na parang mag-isa ka na, yun nga, it's something talaga na ako hindi ako nakaka-relate kasi wala pa akong, asawa and wala pa akong anak. Pero, iba talaga din po yung ano, yung pakiramdam na talagang, ah, paano ba, yung hindi mo ma-explain kapag nawalan ka talaga ng mahal sa buhay, 'di ba, lalo na 'pag partner mo sa buhay. And yun, thankful sa mga anak mo, yun nga, sa mga community, sa Little Shepherd community, sa church, homeschool community, sa mga taong nakakasama mo. Naway patuloy mong maramdaman ang pagmamahal ng lahat ng tao sa paligid mo, Sis Tris. At of course, yung anak mo. Naniniwala ko, um, hangga't magkasama kayo, and of course, ayun. Feeling ko kasi ang dami kong gusto sabihin pero ang gulo ng utak ko eh. So ayun, thank you Sis Trins, and God bless sa yung anak at sa community na nakakasama sa pang-araw-araw. So amen, praise God sa pag-share. Ah, kwento ko lang daw baka pag ako. Hindi alam mo, ano yun. Siguro sa ibang session, ibang session. So ayun, pero yun, sobrang if alam niyo yung kwento ni Sis Trins, talagang grabe lang yung ano talaga, yung strength and yung faith niya kay Lord talaga despite yun nga, silang dalawa na lang nung anak niya magkasama. Oh, parang ako yung maiiyak sis eh. So, ayun po. Thank you ulit sis Trin. So, yun po. Baka meron pa pong gusto mag-share. Share lang tayo mga brothers and sisters. Ayun, may mga bago pala tayong joiners talaga. So, batiin ko lang po si Brother John, si Sis Crisel Treats, yun, si Sis Manilyn Sapa, hello po, Sis Mary Ann. Ayun, may bago tayong ano, message from Sis Nika. So, basahin ko to. Sabi ni Sis Nika, I'm grateful to the people who became the medium of God throughout my journey. First, my family and friends. They have been my support from start to beginning, even in my lowest and happiest moments. They are always there to be my anchor lifting me up. To be my anchor lifting me up. Second, for this group, for bringing me closer to God every time whenever we have this kind of gathering. Third, for the people who became part of my life before, though there were moments that we hurt each other in the past, it revealed something within ourselves, brought out realizations, and brought out the best of ourselves, bringing us to surrender everything to God. We might not be as close as before, but I'll always pray for their well-being. Thank you sis Nika sa yung senior. And praise God sa buhay mo and sa buhay ng mga taong pinasalamatan mo. Yun nga yung your family, friends, and for this community. At yun diba, iba din talaga. So in behalf of our brothers and sisters yun, thank you Little Shepherd, Princess Shepherd sa pagkakaroon ng ganitong community. Ako sobrang na-appreciate ko din, dagdag ko lang. And thankful din sa group na to. And lalo na kay Little Shepherd din. Siguro yung nag-struck sa akin sa sinabi ni Sis Nika is, yun nga, yung yun, pinikilabutan nga ako, yung sa third na pinasalamatan niya yung mga nakasakit sa kanya and nasaktan niya rin. So tama ba Sis Nika? Naway hindi ko na mistranslate yung sinabi mo. Di ba? Parang sa totoo lang ako, nakaka-relate ako dun sa sinabi niya kasi totoo naman yun eh. May tayo bilang tao, mahirap i-admit, diba, pag tayo yung nakakasakit. Kasi parang mas gusto natin, I mean, parang iba yung dating. Hindi, I mean, kasi pag tayo yung naagrabyado o nasasaktan, syempre, tayo yung ano eh, tayo yung lugi o tayo yung nahirapan, diba? Pero pag tayo yung nakasakit, ang hirap i-admit kasi doon ay pumapasok yung pride. Pero tama si Sis Nika kasi yung experience na yon, masakit man siya, nakagawa man tayo ng di natin gusto, or may nasaktan man tayo at nasaktan din tayo, pero may natututunan tayo sa experience na yon, which is, yun nga, thankful
gaya nga ng sinabi ni Sis Nika, thankful siya kasi doon niya natutunan niya. Yun nga, mag-surrender kay God and kumbaga pinagpipray niya pa rin talaga. Kasi yun naman talaga yung dapat ginagawa natin. Kahit yun nga, sobrang sakit. Minsan, yung prayers natin, aminin natin, minsan iba. Iba, yung kumbaga parang gusto natin kasing gumante or feeling natin talaga sobrang nasaktan tayo. Pero yun nga, always, ano na lang talaga, we learn. We learn something from that experience na we are thankful na, hindi ko naman po sinabi na, ano lang i-gaslight natin sarili natin na maging thankful lang tayo. Kumbaga, bilang tao, masasaktan at masasaktan din po tayo. Pero yun nga, may part na pag na-realize mo talaga yung pangyayari na yun na may effect sa buhay mo, mapapasalamat ka na lang kasi may natutunan ka, diba? So, ayun po. Thank you, Sis Nika, sa pag-share. And praise God again sa your family, sa friends, diba? So, ayun. Share lang po kayo mga kapatid. Parang wala bang nag-share dyan ng love life nila. Gusto nilang pasalamatan. So, iisa-isahin ko daw. Sure ka, Little Shepherd. Baka sila, ayaw nating sapilitan dito. Dapat ang Holy Spirit ang gumawa ng paraan. Sa chatting. Teka. Medyo, actually sa cellphone ako nakatingin ngayon. No? Pero naniniwala po ako, ay, yon nagtaas pala ng kamay si Sis Manilyn. Sorry, Sis Manilyn. Ngayon ko lang nakita. Pwede na po kayo mag-share. Hello po, blessed evening po sa bawat isa. Ayun, I also want to thank those people around me, my family, my friends, yung mga sa paligid ko na talaga namang nabibigay ng mga motivations, ganyan. Pero gusto kong i-emphasize yung pasasalamat sa mga tao na ginagamit ni Lord na ilapit ako talaga sa Kanya, na i-build yung strong relationship through faith sa pag-aaral ng salita niya. Kasi I believe na yung faith natin comes from the Word of God, no? Comes from hearing from the Word of Jesus Christ. So, yun yung pinagpapasalamat ko na yung natagpuan ko yung mga tao na talagang ginagamit niya na nagde-deliver ng mga katuruan na mula mismo sa loob ng Bible, which is yung pure na walang halong ibang katuruan, walang halong ibang opinion, ano yung tawag dun sa iba? Basta yun, yung may mixed teachings, gano'n, wala. Parang Hmm. nililihis nila yung mga tao. And I believe na talagang napuan ko din yon sa pag-aaral na nasalihan ko kasi ma-analyze mo, ma-test mo, ma-verify mo na yung mga teachings na binibigay nila is pawang nasa Bible lamang. So, yun, lalo na dun sa center kasi may iba naman siguro din na alam nila or aware sila dun sa theology class na sinamaan or sinalihan ko, and I found it Hmm. very interesting nung una pa lang. And hindi mo pwede, kahit hindi mo pagpokusan yung mga tao na talagang nagsasalita, pero kapag ka yung words, yung teachings, yung pinagfokusan mo, naniniwala at maniniwala ka with the help of the Holy Spirit then. And because talagang inilalaan nila yung buhay nila para i-deliver yung message na natanggap nila, I'm grateful sa buhay nila. And yun din, sa group din na ito, nagpapasalamat ako kay Little Shepherd na talagang in-organize itong gawain na ito, hindi niya pinababayaan na mawala, though may mga time na ay hindi tayo nakakapag-commit sa mga iba't ibang dahilan Hmm. na ipagpapatuloy. And ganun din sa buhay mo, Bro Marbs, dahil naging Oo. inspirasyon ka din sa akin actually. Dahil nakikita Hmm. ko minsan yung mga Ay, naputol ka ata, sis. Sayang, nung binanggit ako ni Sis Manilyn, biglang naputol Teka. Ayun, nawala.
Pero online, kasama pa rin natin siya sa Zoom pero mukhang nagka-problema sa audio. O kaya nga eh. Hintay ko pa naman yung complete na Joke lang mga kapatid. So, ayun. Pero ako, so habang hinihintay natin si Sis Manilyn, ako rin sobrang thankful kay Sis Manilyn. Kung hindi nyo po napapansin, madalas siya na po yung pinaka nag-share sa ating Bible sharing session every Saturday. So, which is thankful po ako and I believe karamihan din naman po sa atin and lalo na si Little Shepherd kasi naglalaan po talaga siya ng time para makapag-share and kasi hindi po biro yung isang oras na I mean lahat naman po tayo 'di ba may mga priority rin naman po sa time pero yun nga po pag talagang tinawag ka talaga ni Lord para mag-share gustuhin mo mang gumawa ng excuse pero ay si Sis Manilyn talaga naman at yung iba pa po nagse-share sa atin dito 'di ba so ayun po thankful tayo sa kay Sis Manilyn sa iba pa pong mga nauna na mag-share sa ating every time. And hopefully madagdagan pa po. Praying po talaga na ayun naglalag daw si Sis Manilyn. Pero hello, nandito ka na ba Sis Manilyn? Yes po. Ayun, Nalaglag ako sorry na. kasi. Ayun. Sige, tuloy Ayun. ka Sis Manilyn. Sorry, nakuha ko yung time mo. Okay na po. I believe na sabi ko naman na po lahat. Ay, sis yung sa akin, i-chat mo na lang ha. De, joke lang. Ay, pwede rin Hindi, po. thank you. Sige po. Thank you, sis. Ayun. So, ayun, thank you, sis Manilyn. Sobrang appreciate ka namin. Ako, on behalf of Little Shepherd and ang mga kapatid namin, sobrang thankful. And yun nga, sobrang praise God sa mga buhay ng mga, and sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, di ba? Kasi alam ko may iba ka pang trabaho and of course may iba ka pa rin ginagawa. Pero naglalaan ka talaga ng time para mag-share every Saturday night and pag-aralan talaga yung word ni Lord and yun nga umaten ka pa ng mga class yun so dito ko talaga sinabi na pasensya na hindi ako may ina-attenan din kasi akong class sa church namin ngayon kaya ayoko lang ma-overwhelm talaga pero hopefully praying soon maka-attend din ako nung class outside sa church kasi yun nga gusto ko rin talaga matuto about sa word ni Lord kumbaga mas lumawak pa yung kaalaman ko so ayun. So again, thank you sis and praise God sa life mo and sa mga taong naglalapit pa sa'yo sa Lord, lalo na yung mga, yun nga, yung mga nagtuturo sa'yo or sa church man or sa community and sa family. So, again, praise God, praise God. Thank you sis Manilyn. And sabi ni Little Shepherd, grateful sa inyo bro, sa lahat na nandito, sa mga willing na mag-lead ng Bible study. Thank you bro, mga sisto. Thank you rin Little Shepherd. Sobrang we appreciate talaga yung effort mo na mag-reach out sa amin sa bawat isa. So, ayun nga, thank you rin talaga sa pag-organize itong Little Shepherd. So, hindi ko sure kung ilang taon na yung nag-start I mean, kung ilang years niya sinimulan. Tama ba yung grammar ko? Kung kailan niya talaga sinimulan yung Little Shepherd. Kasi alam ko tama ba, Little Shepherd, parang through post. Hindi ko lang sure kung Instagram, Facebook, or TikTok ka nag-start. Pero, ayun. Pero yun nga, last year lang nagsimula tong community na 'to actually, 'tong Bible sharing every Saturday night. So, pero yung history talaga, so I think may soon or in God's perfect timing, si Little Shepherd naman yung magse-share talaga sa atin and praying makita na rin natin siya in person kahit sa video. So ayun, sabi ni Little Shepherd, December 23 niya sinimulan yung Little Shepherd then pero tama ba Little Shepherd sa Facebook, IG, or TikTok, di ko sure eh. So, ayun. Pero yung 2025 Bible study. So, inorek ko yung sarili ko. So, soon in God's perfect time, makilala daw natin siya. Then, sabi nga ni Sis Streams, praying, may face reveal na si Little Shepherd. Yes, praying to that. Amen to that. So, again, thank you, Little Shepherd. And, ayun, sabi niya rin, aside din sa family and loved ones ko, of
course. Yes, amen. Praise God. So, ayun po, thank you mga kapatid. So, thank you kay Sis Lipa, kay Brother Joshua, kay Sis Manilyn, kay Sis Nika, kay Sis Trins, yung Kion. Wala, nakuyutan ako sa pangalang Kion, kaya tuwang-tuwa akong bagitin siya, sis. So, ayun po, baka may mga gusto pa po mag-share. Actually, ilan na lang po kayo. Don't be shy na po. Kung tatawag na ba ako Little Shepherd? So, actually, ang isa sa mga gusto nating pasalamatan, actually nandito siya. So, praise God kasi isa po talaga siya sa unang-una. I mean, di ko talaga makakalimutan. Yung unang dalawang session ng ating Bible sharing. Siya po yung una nag-lead, nag-share. So, si Queenie Grace Pilapil. Tama ba ako? Little Shepherd. Kung di ako nagkakamali po So, tao po ako, pwede po ako magkamali. Pero kung di talaga ako nagkakamali, ayun, sabi ni Sis Queenie, thank God sa inyong lahat na patuloy na sinisik ni Lord. So, yes, praise God. And thank you Sis Queenie kasi ikaw yung nag-start ng pagba-Bible sharing. So, trivia lang alam nyo, parang si Sis Queenie yung naging pamantay. Hello, nawala po ako, no? Teka lang, wala po ako. Sorry mga kapatid. Feeling ko may problema na naman ng ang ating ay, iba pala to. Wait, work ko po pala to. So, ayun. So, naputol po ba ako sa So, ayun. Gusto ko lang po ulitin talaga yung pasasalamat ko kay Sis Queen. Kasi siya po yung unang-una talaga nag-lead sa amin sa Bible sharing every Saturday night. So, it's nice to see you again, Sis Queenie. And yun nga, thankful sa buhay mo talaga sa pag-share. And yun nga, sa pagiging inspirasyon sa mga sumunod na nagli-lead na every Saturday. And hopefully, yun nga po, madagdagan pa, dumami pa tayo. And wag po tayo matakot pag minessage kayo ni Little Shepherd or ni Princess Shepherd. Yun po kasi pangalan niya sa Facebook. So, ayun. Thank you, Little Shepherd. And yun nga kay Sis Queenie. Then, ayun po, baka gusto rin po mag-share ni si Sen, ni Brother Lawrence, ni Sis Crisel. Ganun pa po tayong 15 minutes. Take 5 minutes po kayo. Joke lang, joke lang. Ayun. Yes, praise God, Sis Queenie. So, actually, na-miss ka na namin mag-share. Hindi ko makalimutan talaga, tumatak talaga sa akin yung sharing mo ng ano yun, yung sa olive oil yun yung 10 brides yun. Baka mamali pa ako ng parable. So, ayun. Yun yung pinaka-tumatak talaga sa akin na sharing mo. Kasi parang yun, yung daming knowledge about talaga. Diba? Galing lang. So, praise God. Yun, yes, thank you sa time, Sis Queenie. And thank ulit sa life ng bawat isa na nag-share sa ating. Hopefully, yung mga nandito po soon or in the near future, makapag-share din po kayo. Diba? Masaya po mag-share. Although, may pressure pero hindi naman pressure from Little Shepherd. Linawin ko lang. Baka sabihin ni Little Shepherd, nanlalaglag ako. Siyempre yun nga kasi talaga need mo talagang i-review pag mag-share ka, diba? Ng mahabang yan kumbaga hindi pag-aaralan mo talaga din yung mga parable. And yun nga po, more of sa ngayon naman po, di ko alam kung
chance pa na mabago Little Shepherd. So si Little Shepherd lang po makapagsabi. Pero ngayon po umiikot lang naman about parable in the Bible yung mga sinishare po natin every Bible sharing. Parang redundant ako. Bible, every Saturday night ng Bible sharing. Ganun. So ayun, puro ako po nagsasalita mga ano po, baka may gusto pa po mag-share. Kahit ano po, yan, kung may inspirasyon po kayo sa buhay, gaya nga sabi ni Sis Trin sa chat, gusto ko talaga makarinig ng papasalamatan mo yung partner mo, yung jowa mo. Hindi, para mabigyan lang natin ng inspirasyon ng isa't isa. Diba? Sa panahon ngayon, we need inspiration sa life. Diba? Ay, walang jowa. Huwag ka mag-alala, sis Nika. Wala rin akong jowa, kaya ano na lang ako eh. Thankful na lang ako pag nakakarinig ako ng mga inspiring love story. Diba? Yun nga, yung tapos kakanta ka ng God gave me you. Well, Aldab. Ay, sorry. Baka ako lang nakaka-relate sa Aldab. So, ayun po. So, nahiya po kayo mag-share. Nag-name drop na talaga ako. Si Spicel, Brother Lawrence, si Sen. Pwede niyo pong i-chat. And sa mga gusto pa pong mag-share, pwede pong umulit. Huwag po kayo mahihiya. Ayan, diba? Sobrang ang ganda ng sinabi ni Sis Nika na, thank you for myself or my life. Ako na lang nagdagdag. For keep going even if life is hard with God's grace. With God's grace. Amen. Praise God, Sis Nika, sa sinabi mo. Diba? Yun naman talaga, mga brothers and sisters. And thanks sa reminder, Sis Nika, diba? Yun nga, pasalamatan din natin yung sarili natin, diba? Kahit yung mga araw na ayaw mong bumangon, mga araw na parang nagpo-procrastinate ka lang or yung di mo talaga alam kung anong gagawin mo sa mga araw na yun. Pero yun nga, pag kinausap mo talaga si Lord, mapapasabi ka na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Ganito, diba? Yun talaga, yung every morning, unless panggabi po yung work nyo, nag-work kayo ng panggabi. Pero yun nga, yung basta nagigising ka na lang, diba? Sa araw-araw na ginawa ni Lord, thankful ka na dun sa part na yun. And yun nga, sa sarili natin. So, alam ko bawat isa po sa atin may mga struggles. And sa totoo lang, hindi po natin pwedeng i-compare sa iba na, ba't ganito, yung sa iba, ganyan. Lahat po talaga tayo. Pwedeng may similarities, yung nangyari, yung problema, or yung na-encounter natin. Pero everyone po talaga, unique po yung kung paano natin ma-survive yung mga natin, pinagdaraanan sa buhay. So, ayun. So, sabi nga ni Sis Queenie, anyways, kahit naman di pa ako nakakabalik sa pag-share dito sa Little Shepherds, God is also using me and my husband in different na aspects din, specifically to the children's and the youth dito sa community na inassign kami ni Lord. All thanks to Jesus. Praise God. Sis Queenie, sa sinabi mo, and yun nga, amen to that. Ibang galing lang. Yun nga, naniniwala ko yun nga, kung di man true sa pag-share dito sa Little Shepherd community, alam ko si Lord sa bawat isa sa atin may gagawin siyang way para talaga magamit tayo. Basta magpapagamit lang tayo kay Lord. Diba? Gagamitin at gagamitin niya talaga tayo na kung paano tayo mas lalalim pa yung kasi nagsisimula naman po yan sa personal relationship talaga ni Lord. I mean, siguro sa matatagal ng Christian, gasgas na yung linya niyan. Pero yun nga, yung sa ginagawa ni Sis Queenie sa pag-share dito sa every Saturday night, pag-attend ng Bible sharing, or katulad ni Sis Manilyn, yung pag-aaral ng salita ng Diyos through attending mga online school or ano bang tawag sa mga ganung school? Study of about Bible, diba? O mga biblical studies, diba? Ano lang talaga tayo, basta open-minded po tayo na matuto talaga and willing talaga tayong maging willing talaga tayo magpagamit kay Lord. And of course, yun nga, being
follower talaga ni Jesus. Yun naman po talaga. And ayun nga, hindi talaga siya ano hindi talaga siya madali, 'di ba? Minsan nga iniisip mo kung kailan ka naging Christian. Ako sa sarili ko na lang i-a-apply ko is yun nga, nung feel ko na mas in-accept ko si Jesus as my Lord and Savior or yung naging Christian ako in a way na, ang term kasi born again or sa iba ginagamit nila evangelical, 'di ba? Is akala ko mas magiging madali ang life, pero hindi pala. Kaya yung linya nung isang ano, isang celebrity na, "Lord, ano paramdam mo naman sa'kin na mahal mo ako." Basta parang gano'n. Nakakatawa siya in the sense, pero bilang Kristiyano mage-gets mo siya na may point siya actually. Pero yun nga, anyway na-share ko lang yung part na yun. So, sa ito balik tayo ulit sa chat. Dami ko na kasing side comment, eh. Ah, Sabi ni Little Shepherd and trivia din, true sis Queenie ginamit siya ni Lord para maka-help sa pag-design ng mga posts simula pa last year. Wow, amen. Galing naman. Actually, curious nga ako paano kung sino nagde-design Little Shepherd ng mga post mo sa page. And graphic design. Oh, okay. Galing naman ni Sis Queenie. Graphic designer siya. Hire nyo na siya soon. Eh, di kayo mabibigo. Nice. Amen. Praise God sa buhay mo, Sis Queenie. And, ayun! Yes! Nag-share sa atin ang ating kapatid na si Sis Crisel, Fritz. Ako rin po ay thank God for people who have hurt me. Sila po naging dahilan na naging strength ko si God. Still on the process of healing and loving them anyway po. So, thank you sis Crisel sa pag-share. Alam kong hindi talaga madaliin. Pero we are thankful sa sinabi mo na grabe no, parang hirap naman talaga pasalamatan mo yung experience, yung mga taong nakasakit sa'yo, and praying talaga for healing and mahalin mo sila. I mean, ikaw na lang talaga sis makakasagot niyan kung ano bang klaseng pagmamahal yun. Kumbaga, hindi naman pwede namin sabihin sa'yo kung paano. Pero yun nga, praying for healing sa'yo and bigla ko lang naalala yung kantang, You Made Me Stronger, mga ganun. Siyempre, sorry po medyo feel ko tong natin ngayon, na Thanksgiving night. So, thank you sis Crisel sa pag-share and we are praying with you and if kasama ka dun sa group chat sa Messenger, you can share if you need prayers, di ba? So, ayun, thank you sis Crisel and yun nga, we are praying for healing and kung ano man yung mga pinagdaraanan mo, nandito lang kami, you can or message anyone from kung kanino ka comfortable. So, and hopefully you have someone talaga na na-share mo lahat. Walang filter, walang yung parang if naiinis ka man or yun nga, nasasaktan ka, hopefully you have one that person or yung tinatawag natin na accountability partner. So, if you have, hindi mo man siya ma-share sa family or friends mo, at least you have one accountability partner na ma-share mo talaga sa lahat ng pinagdaraanan mo. Yun, again, praying for healing talaga, complete healing. So, thank you, Sis Crisel. And then, sabi niya, nakakasend, halatang no, halata sis, streams yung age ko talaga, no. Yung baka song choices pang mga Ay, sige, sis Maniling. Maraming salamat sa pag-join and enjoy your class. Ayun, yes. Thank you rin, yes, thank you sis Crisel. Sobrang na-appreciate namin yung pag-share mo. And yun nga, hopefully you have talaga an accountability partner na mapagsasabihan mo na. I mean, kung wala ka man, hindi mo siya masabi sa family or kung may mga kapatid ka, diba? Or some friends, diba? So, ayun. Ano lang naman yun. If meron na. Pero yun nga, praying, sana meron talaga para at least yung sa araw-araw na I mean, hindi lang po kay Sis Crisel, sa bawat isa sa atin na nandito or sa mga kapatid natin sa Little Shepherd community. Napakahalaga po na meron tayong someone na masasabihan talaga natin lahat. Diba?
Kasi ako based sa experience, hindi ako ganun ka-close sa parents ko, sa mga kapatid ko, or actually kahit sa ibang friends ko outside sa church kung sila ako kabilang. Pero yun nga, at least meron ako ng mga accountability partner talaga na masasabi ko, they are willing to listen, no judgment, and they are willing to comfort. Na yun nga, yung mga nabanggit ko kanina na pinagpapasalamat ko talaga. Sobrang laking bagay talaga na meron kang accountability partner na, or someone you can say talaga na walang filter, diba? Kasi sa mundo ngayon, parang ang hirap naman talaga magtiwala. Parang may hugot ako dun. Trust issues. So, ayun, we are praying talaga for everyone na may ganun tayo sa buhay natin, diba? So, ayun, thank you mga kapatid. So, ayun, sabi nga ni Sis Trins, message me lang kapag need nyo ng makulit. Babasahin ko sana yung yun talaga ang ambag ko. Here to listen. Ayan, oh, so yun si Sis Trins, face ko kasi, friend ko na kasi siya sa Facebook through, actually, yung mga iba dito sa nasa group chat, friend ko na po actually sa Facebook din. So, yan si Sis Trin, sobrang appreciate your life, Sis Trin, sa pag-message mo minsan, di ba? And yun nga. Yung makulit, hindi ko pa naman ramdam. Pero yun, thank you for being a good listener, and yun nga, sa mga prayers din, prayers. So, ayun po. So, we have only 3 minutes left. Last call na po mga kapatid. Ayun. So, again, thank you. On behalf of Little Shepherd, thank you po mga brothers and sisters, lalo na po sa mga nag-share ngayong gabi na to and naglaan ng time. Sa ating lahat po na nandito na naglaan ng time, thank you po. Alam ko pong pwede nyo unahin yung ibang bagay, pero sa pagkakataon po na ito is nag-join po kayo sa ating ikasyam na Thanksgiving night. Hindi ko kasi alam yung Tagalog sa Thanksgiving. So sa ating ikasyam na Thanksgiving night. So before po tayo mag-end, I'll pray lang po sa atin para po sa bawat isa. Lord, marami pong salamat sa mga kapatid ko po na nandito sa panguna po ni Little Shepherd, and sa mga naglaan po ng time para sa gabing ito para po mag-share, and of course para rin po makinig ng mga ah, sa mga kwento po ng bawat isa. And sa mga kapatid po namin na wala dito, naway nasa maayos po sila na kalagayan, and naway patuloy din po sila sa pagsisik sa inyo. And praying po sa mga taong pinagpapasalamat po namin sa mga buhay namin ng bawat isa, na from family, friends, uh, church communities, sa school, sa work, and everyone around us po, sa relatives, or kung sino man po yung mga tao na nakapaligid sa atin na nagpaparamdam po ng pagmamahal ninyo sa pamamagitan nila. Thank you, Lord. Thank you sa life nila. And naway, i-bless niyo po sila, gabayan niyo po sila, proteksyonan niyo po sila sa pang-araw-araw. Gaya po ng pagmamahal niyo po sa amin at pangangalaga niyo sa pang-araw-araw po din namin, na sinisik namin kayo despite po sa mga nangyayari dito sa personal life po namin, sa nangyayari po sa aming bansa, sa nangyayari sa mundo. Lord, thank you. Thank you kasi hindi niyo po kami pinababayaan, at patuloy niyo pa rin po kami ginagabayan. And patuloy pa rin niyo po kami binibiyayaan sa kahit hindi man po namin pansin kung, or hindi man po yung exact na biyaya na gusto po namin ma-receive. Pero Lord, naniniwala po ako sa pang-araw-araw na binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na mabuhay sa mundo. Is patuloy niyo pa rin po kami binibless, and yung mga kailangan talaga namin sa buhay namin is binibigay ninyo. Katulad po ng mga taong ito na pinagpapasalamat namin sa mga buhay nila. And naway patuloy niyo po kaming pangalagaan. And of course, Lord, always guide us in everything we do, and always lead us into you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So ayun, ang saya lang kasi sakto 7:59 po tayo natapos. So, ayun po mga kapatid, maraming salamat po, and magandang gabi ulit. And reminder lang po, next Saturday, April 4, wala po tayong Bible sharing kasi po Holy Week. So, Black Saturday. And sana po, yung week na yon gamitin nyo po yun para makapag-reflect. Bakasyon sa mga nagwo-work, sa mga diba? So, ayun po again, God bless mga kapatid. And thank you
Thank you po sa inyong sa buhay ng bawat isa sa inyong lahat. In Jesus name, amen, amen, amen. Good night po. Thank you.